Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Naranasan mo na ba na ikaw ay linlangin ng iba? Lalo na yung mga nagsasabing, kami ang totoo, kami ang tama. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na mga Pariseo at mga Herodians ay nagkaisa para siluhin si Jesus. Nagkunwari na nagtatanong, pero siya ay nais na linlangin. Pero ang tugon ng Diyos ay lalo silang namangha sa Kanya. Sa buhay natin, ang daming mga tao, lalo na ang secular na mundo, na tayo ay hinihila na magbago ng ating paniniwala at pananampalataya. Dahil sabi nila, sila yung totoo, sila yung tama, at mali tayo. Mali ang ating pananampalataya. Kaya ang daming nawala, ang daming nakuha. Dahil naniwala agad. Ano ang dapat gawin para hindi tayo madaling linlangin? Well, gaya ng ginawa ni Jesus, kailangan tugunan natin sila ng may pagkamangha sa papaanong parahan natin magagawa ito. Unang-una ay ang pagdarasal. Kag ikaw ay laging nagdarasal na nanalangin sa Diyos, nabigyan ka ng karunungan para maintindihan ang ating pananampalataya, ay siguradong gagabayan ka at mabubuksan ang iyong mga mata na kaya pala ganun ang ating pananampalataya, at magiging matibay ang iyong pundasyon at hindi ka madaling makuha, hindi ka madaling maniwala. Pangalawa ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagninilay sa salita ng Diyos, at hindi mo binibigyan ng pagkakataon na ito ay mag-sink in sa iyo, at hayaan ng Banal na Espiritu Santo na magpaunawa sa iyo, ay siguradong hindi mo alam kung anong isasagot mo pag ikaw ay nilapitan at linlangin ng iba. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin. Huwag tayong maniwala kaagad sa mga panliling lang ng ibang tao. Huwag tayong maniwala sa fake news. Sabi nga, ang pananampalataya natin ay nagsalin-salin na mula noong panahon ni Jesus, kaya pinagsalin-salin na ang mga katuruan, ang mga tradisyon na dapat nating paniwalaan, dahil ito ang siguradong magpapalapit sa atin, sa ating Diyos, sa ating pananampalataya. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin, at ipagkalat natin itong mabuting balita. Sa mapagpalang araw sa iyo, kapatid. God is good.